muling pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit, kung sasabihin ng alipin iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon, bububugin niya ang mga kapwa niya aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at malalasing. 46. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Bumibig siya paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwain. 47. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya o ayaw tumupad sa pinapagaw nito ay paparusahan ng mabigat. And sa last verse, ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ang magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami, at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. Let us pray. Heavenly Father, Lord, salamat Panginoon sa muli sa pagkakataon na binigay mo sa bawat isa. Lord, narito kayo Panginoon upang magpasalamat sa iyo sa lahat ng mga kabutihan na ginawa mo sa buhay namin. Salamat Lord sa pagmumuna, sa proteksyon, maging sa mga biyaya na binibigay mo sa bawat isa. Papasalamatan ka namin Panginoon ng higit sa aming mga buhay. And Lord, minsan pa, ito yung pagkakataon, Panginoon, na makapakinig din yung salita. Dahil sa araw-araw namin buhay, sa araw-araw namin ginagawa, na minsan may mga pagkakataon na dumaraan kami sa iba't ibang mga pagsubok, physically, spiritually, and emotionally. And kailangan namin, Panginoon, na isang magpapalakas sa amin. Isang magpapalakas na dala ang lahat ng kalakasan sa physical, spiritual, and emotional. Yun ay yung salita, Panginoon. Pero bisa pa, Lord, na ano mga bagay na narito sa aming mga puso, Panginoon, o sa aming isipan na maaaring makahadlang sa pakikinig ng iyong salita. Ngayon, Lord, ang bagang ito ay dinadalangin ko pumuli sa iyong harapan. Nalisip ko ito sa aming Panginoon upang makapokus kami at ang aming buong attention, Lord, ay may pakong sa pakikinig ng iyong salita. Sasambahin kami namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na maging dapat kami lagi sa iyong harapan. Salamat, Lord. Lahat ng ito ay dinadalangin ko sa iyong harapan sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pedro, naguluhan siya sa mga sagot ni si Kristo sa kanyang mga sinasabi. So makita po natin, kung pababasihan po natin yung context ng mensahe ng Panginoon sa Lucas chapter 12, verse 42 hanggang 48, ito yung tungkol sa isang tapat na alipin at hindi tapat na alipin. Parang ikinumpara ng ating Panginoon Hesus Kristo sa pamamagitan ng kalimagan niya ang isang tapat na alipin at ang isang hindi tapat na alipin. Hindi ko pinasinasabi na dito tapat, dito hindi yan, kasi naganyan ako. Kinumpara ko lang, isang tapat na alipin at isang hindi tapat na alipin. So yung sa context ng sa talimhaga. At pagkatapos, makikita po natin sa binasa natin ngayon kung ano yung magiging hatol, yung magiging parusa o magiging hatol ng Panginoon o ng kanyang Panginoon sa ngunit itong pagbabalik sa kanyang alipin na pinagkatiwalaan niya sa kanyang kawan o sa kanyang sambahayan. So, yun po yung context. At dito, sinasabi niya na
The Scripture reminds us, pinapalahan tayo ng salita ng Panginoon base dito sa ating binasa, sa talinghaga ni Kristo. Ang salita ni Lord ay nagpapaalala sa atin, nagpaparemind tungkol sa kung ano ang kahalagahan ng pagiging isang mabuting katiwala. Lahat naman tayo ay katiwala ng Panginoon. Kahit hindi pa tayo Kristiyano, lahat tayo katiwala ng Panginoon. Lahat ng nandito sa lupa ay pinagkatiwala sa atin ng mga tao. Kaya na may kaibahan kasi ang hinahanap ng Panginoon ay yung isang mabuting katiwala. So at dito, maunawaan natin na ang lahat ng kung anong meron tayo o nakikita mo natin dito sa sanlibutan, ang Diyos ang nagmamay-ari at tayo ay katiwala lamang. Ano bang meron ka na nariyan sa iyo? Ang Diyos ay nagmamay-ari niya at ipinagkatiwala na sa iyo. Sana maintindihan po natin yan. So, hindi ko na po patagalin kasi sobrang init. Ang mensahe po ng Panginoon sa umagang ito ay tungkol po sa pagiging isang mabuting katiwala. The good steward. Mabuting katiwala. Tanungin mo po ay yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, Brad, sis, mabuting katiwala ka ba ng Panginoon? Mabuting katiwala ka ba ng Panginoon? Ang mabuting katiwala. Minsan parang hindi tayo magsabi na mabuting katiwala ka ba ng Panginoon? Base, sagutin tayo na natin natin kaya ikaw. Pero mas maganda yung practice. Yung parang ini-encourage mo siya. Lord, sabi mo kapatid, sis, mabuting katiwala ka ng Panginoon. Sige sabihin nyo, mabuting katiwala ka ng Panginoon. Kasi parang tayo mabuting katiwala ka ba ng Panginoon? So yun po yung tema, ang mabuting katiwala. Tayong mga alaga ng Panginoon ay kailangan maging isang mabuting katiwala niya. Kasi baliktad o negatibo na isipin na ang mga anak ng Diyos ay hindi mabuting katiwala ng Panginoon. Hindi magandang pakinggan na si sister o si Brad, anak ng Diyos, disipulo ni Kristo, pero hindi siya mabuting katiwala. Kaya dapat tandaan natin, tayong mga alagad ng Panginoon ay dapat mabuting katiwala niya. And this morning, yung kung tatalakay natin, paano ba tayo magiging isang mabuting katiwala ng Panginoon? Paano nga ba? So dito, alamin po natin. Paano ba tayo magiging isang mabuting katiwala ng Panginoon? Alamin natin ang katotohanan. The important truths. Yung mga katotohanan kung paano tayo magiging isang mabuting katiwala ng Panginoon. Isa-isahin po natin yan. Hindi po ito mahaba. Kasi apat na po ito mahaba. Sinadya po pong paiksin para po hindi tayo masyadong lumampas sa oras kasi napay ng panahon. Direct to the point. Ayaw ko mapay-ikot-ikutin pa ang mensahe ni Lord. Gusto ko maging direct to the point ang mensahe ni Lord ngayong umagang ito. Mayroong apat na katotohanan ng pagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Ito yung number 1. Unang katotohanan ng pagiging mabuting katiwala ng Panginoon. Karunungan. Lahat ba may karunungan? Amen. Lahat ba may kaalaman? May kakayanan? Tingnan natin. Ito yung sinabi sa verse 42. Sabi sa sulat ni Lucas, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin ng Panginoon? Sino nga ba ang katiwalang pamamalayan niya sa kanyang sambayan upang magbigay sa kanilang ibang alipin ng pagkain sa takdang oras?
Nang sinagot niya ni Jesucristo, medyo, kasi yun yung sagot ni Jesucristo sa tanong ni Pedro sa verse 41, di ba? Sabi ni Pedro, Panginoon, yung talimhaga ba iyan ay para sa amin o para sa lahat? Ang sagot ng Panginoon sa sulat ni Lucas, sino nga ba ang tapat at matalinong alipin ng Panginoon? Sino ang katiwalang pamamalayan niya sa kanyang sabayan upang magbigay sa kanyang ibang alipin ng pagkain sa takdang oras? Parang hindi diretsa na sinagot ni Kristo ang tanong ni Pedro kung ang lahat yung talinhaga ba iyan ay para sa kanilang mga alaga o para sa lahat. Medyo, kung titignan natin, medyo naguguluhan din si Pedro kasi hindi direkta. Pero, nung naghanap ako ng reference sa ibang cross-reference sa ibang teksto, nakita ko yung pinakasagot ng Panginoon. Matthew chapter 13, verse 37. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. So, tinutukoy po dito mga kapatid, na yung sinabi, tanong ni Pedro kay Kristo, kung ang talinhaga